Magandang oras at magandang buhay. Happy New Year sa lahat ng ating mga card lover at mga kababayan. Ang ating video ngayon ay tungkol sa dalawang magaling na seers. Ito yung si Nostradamus at si Baba Vanga ng Bulgaria. Well, meron silang hindi magandang predictions na mangyayari ngayong 2025. Atin ito panoorin at bigyan ng reaksyon. Narito ang video. Among the most famous seers in humanity are the French Nostradamus and the Bulgarian Baba Vanga, who left long mysterious writings about the future of planet Earth. They have already predicted several catastrophes and historical events, and it seems many things are yet to come. You read that right. Extinction. According to her, an intense conflict in Europe would be responsible for decimating a large portion of the population. Does that sound familiar? Indeed, it could very well be a reference to the war between Russia and Ukraine, which has been ongoing for some time and has the potential to escalate further next year. Ito ang sinasabi na parang mitsa ito parang appetizer. Parang appetizer sa giyera, ang giyera ng Russia at Ukraine. At kung hindi ito mapigilan, ay mag-escalate at magiging World War III. Pero meron ng move ngayon si Donald Trump. Believe kasi si Putin kay Donald Trump, kaya nakikinig si Putin kay Donald Trump Kaya ngayong January ay uupo silang tatlo, Donald Trump sa gitna, kaliwa at kanan sina Putin at Zelensky ng Ukraine, at pag-usapan nila yan sa isang lamesa, ang kapayapaan. Kaya sana itong mga prediction na ito ay hindi mangyayari kasi malagim na extinction ang nakikita ng dalawang mystic na ito, dalawang seers, si Baba Vanga, isang matandang babaeng Bulgarian, at itong French seers Nostradamus. Malagim ang nakikita nila, extinction, magwakas daw ang mundo. Kaya sana ay itong unang extinction, itong World War III, sana hindi yan matuloy sa pamamagitan ni Donald Trump. Kasi kapag nahinto yung giyera ng Russia at Ukraine, ay parang mamatay na yung mitsa. Paputol yung mitsa, hindi na yung sisiklab, hindi na sasabog ang dinamita kapag naputol ang mitsa. Okay, patuloy tayo. Among Baba Vanga's predictions for 2025, there is one that completely deviates from chaos and destruction. She stated that beings from other planets would finally visit Earth, and it would not be in the discreet and mysterious way we see in science fiction movies. It would not be something hidden, so that the entire population would know, without a doubt, that we are not alone in the universe. Nako, grabe itong nakita ni Baba Vanga. Mga alien ay bibisita sa planet Earth. Hindi daw pa sikreto talagang magpapakita daw. Parang yung nangyari sa Martians, yung movie na The Martians, na yung mga alien ay nagpapakita talaga sa humanity, sa sangkatauhan, para makilala sila. Ayan ang napakadelikado kasi ayon sa mga eksperto about aliens, ay hindi pupunta ang alien sa Earth para makipagkumustahan. Pupunta sila dito para lipulin tayo at sila yung titira sa planet Earth. Kasi magandang planeta to Kompleto, may tubig, may oxygen, lahat. Narito may minerals. Kaya kailangan ng alien na mawala tayo. Pero kung hindi tayo mawala, tayo magiging slave. Parang aso lang tayo sa kanilang paningin, parang mga hayop lang. Kaya napakadelikado kapag darating ang mga alien. Ay talagang gera, di ba? Kasi survival for humanity. Yan na yung time na magkakaisa ang Russia, Ukraine, Amerika, China, magkakaisa ang lahat laban sa isang kalaban, mga aliens. Nako, sana hindi mangyari yan. Okay, balik tayo sa predictions. This direct and unprecedented contact could turn the world upside down. Imagine, our beliefs, science, and even the way we live would be totally questioned.
This visit could be the push humanity needs to evolve, radically change its lifestyle, and perhaps even find a solution to prevent our own extinction. So, could aliens be the key to saving the human race? She warned that 2025 would also be the year in which some country would launch a biological weapon. The problem? She did not reveal which nation would be responsible for the attack, nor who the victim would be. Says that the red adversary will become frightened, putting the great ocean in danger. Historically speaking, Russia was known as the red enemy for several years due to its past as the Soviet Union. And of course, even today, it remains one of the great concerns of some Western countries. Would they be the new red enemies? Baba Vanga stated that communism would return to the center of the debate until 2076. And who knows, this movement might start now, in 2025. Nako, tapos na tayo niyang taong 2076. Yang tagal pa niyan eh. Wala na. Hindi matuloy ang pagsikat ng communism kasi ngayon pa lang ay ayaw na ng mga komunista sa China na mag-komunista sila. Nag-TikTok na nga eh. Nag-YouTube na, nag-Facebook na. Ayaw na nila ng communism. Ayaw na nila ng pinagbawalan. Kaya ang communism ay unti-unting mawawala yan. Parang mali ang ano dito, hindi ako maniniwala na mayroon pang communism sa taong 2076. Mawawala na yan. Sa Korea nga eh, nahati na eh, South Korea, North Korea. Ang South ay democratic. Ganon din yung China. Mayroong pagkakataon in the future na mahati din ng China, Communist China and Democratic China. Parang Korea, diba, nahati ang North and South. Yan din ang prediction ko. Kasi ang kay Baba Vanga ay lalong dadami ang communism eh. Diyan ako hindi naniniwala. Okay, patuloy tayo sa kanilang mga hula. Nostradamus, when he stated that in 2025, a giant would suffer economic problems, but that this would be the ideal scenario for great changes. This giant would be the United States. But where does Trump come in? Researchers connect this passage to a biblical passage cited by the prophet, which says that a powerful, controversial, and highly influential leader would suffer intense opposition, but if he perpetuates in power. It's not directly about Trump, but it's hard not to associate the descriptions with the president who will take office next year. However, he needs to be very careful, as there is also a passage warning that this leader would be killed by a rival country in the meantime, which is not difficult to believe. After all, even before the elections, Trump suffered an almost fatal attack within his own country. Still, the French astrologer predicted that most of the suffering that humanity will face will have nothing to do with wars, but with nature, which many interpret as the climate changes that have been increasingly happening in recent years. Okay, balikan natin yung mamatay na isang sikat na presidente. Itatlo lang naman sila ngayon na sikat eh. Si Xi Jinping, si Putin, at si Donald Trump. Si Donald Trump ay nag-survive na ng assassination eh. Si Putin hindi pa na-assassinate. Si Jinping hindi pa rin. So sa tingin ko, hindi si Donald Trump. Baka si Putin babarilin ng kanyang sariling general. Or baka si Xi Jinping kasi marami nang pinakulong si Xi Jinping na general eh. Baka barilin din siya ng sariling general niya. Yung tatlong yan, parehong sikat yan at parehong powerful na mga presidente. Kaya sa tingin ko, hindi si Donald Trump ang mamamatay na president, kundi nandyan lang, it's either Putin or it's either Xi Jinping. Sa tingin ko si Putin eh. Kasi marami na ang pinatiklop ni Putin na sariling general niya. So magkaroon ng kudita sa Russia kapag tatagal pa yung gera na yan, ay babarilin yan si Putin ng sariling gwardya niya.
O ano sa tingin niyo mga kababayan, mga car lover? Sinong presidente ba sa tatlo na nabanggit natin ang pwedeng mamatay sa 2025? Kung sabihin niyo na si Putin ay sa tingin ko ay pareho tayo at malapit yan sa katotohanan. Alright, so tapusin natin ang video. It is a fact that natural disasters are becoming more and more destructive. However, Nostradamus points out that meteorological phenomena with the capacity to threaten human survival will occur next year. Wow. The price of wheat will rise so much that man will eat his neighbor. Oh. Indeed, this is one of the worst predictions of Nostradamus for 2025. Okay, so merong famine, merong tagutom sa 2025. Na dahil sa gutom, kakainin mo daw ang kapitbahay mo eh. Pero sa tingin ko ito ay hyperbole speech. Yung kakainin ng kapitbahay, ibig sabihin, ang neighboring country ang i-consume ng isang country din na parang naghikahos. Kasi hindi naman pwedeng magiging kanibal tayo eh, na kakainin natin ng kapitbahay. Pwede namang kakain tayo ng mga aso, ng mga daga, pero wag lang yung kapitbahay, di ba? Sabi nga ni Kristo, love your neighbor, tapos kakainin mo. Kaya hindi mangyaring kakainin mo ang kapitbahay mo. So it's a form of hyperbolic speech lang yan. Palagay ko mga neighboring country. So kung meron man tayong kakainin na country, yung China, kakainin natin yan. Maraming noodles eh. So hyperbolic. At isa pang malagim na prediction nito ni Nostradamus ay yung mga meteors daw babangga sa Earth year 2025. Nakakatakot naman yan. Mas matatakot tayo sa meteor kasi nature yan eh. Yan ay gawa ng Diyos eh. Kayo, saan ba kayo natatakot mga kababayan? Sa meteor o sa missiles? Okay, paki-comment mamaya. In the meantime, tapusin natin tong video. Meron pang natirang bigyan natin ng reaksyon. It's one of those predictions that we hope with all our might are wrong, because living in a world where even the neighbor becomes a threat is really the beginning of the end for humanity. And if everything goes well here on Earth, we will still need to worry about what comes from outside, since the French seer also predicted that the planet could be hit by an asteroid. After the year turns, he wrote that in the sky one would see fire and a long trail of sparks, interpreted by his biographers as a prediction of some celestial object coming toward Earth. Ito, yung celestial object daw na ayon sa mga biographer ni Nostradamus. Inoon kasi yun, hindi nila alam na mayroong missiles na maimbento. Kaya sa tingin ko yan ay mga missiles na lumilipad, di ba? Meron siyang parang trail of light sa puwitan ng missile. Yan yung apoy ng missile na makikita natin kapag lumilipad. Kaya parang hindi celestial object ang tatama sa Earth. Sa tingin ko mga ballistic missiles yan eh. Malalaki at makikita naman natin yan ang trail of light kapag lilipad ang mga missiles, lalo na kapag intercontinental ballistics, malalaki. Kaya nakakatakot talaga ang katapusan ng mundo kung hindi mapigilan yung World War III, magliparan talaga ang ballistic missiles. Na ito yung nakikita ni Nostradamus. Nako, ipagdasal na lang natin yan. New Year eh. Dapat sa New Year maligaya tayo. Maligaya ang lahat. At sana nga ay sa January, isang tawag lang ni Donald Trump si Putin eh. Ay mag-uusap na sila sa isang lamesa at saka si Zelensky. At tapos na ang gulo sa Rusya. Maraming salamat kay Donald Trump sa kanyang magandang pagkikitungo sa mga leader sa mundo. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Merry Christmas, belated, and prosperous Happy New Year sa lahat. God bless us all. Paalam.